One, may God bless His holy word. Let's pray. Dear Lord, we thank you for the time and opportunity nga makapamalandong mi sa imong mga pulong. Salamat Lord sa imong pulong among gibasa karon nga gabi. I-bless kini amahan nga mahimo nga panalangin sa among kinabuhi. Bisan pang imong alagad magsaysay nagkinahanglan og kaalam amahan. Gila na ako Dios nga kung di ko nimo tabangan, wa gyud ko mahimo dinhi amahan. Nagapray ko Lord nga please tabangi ko, giyahi ko, hatagi ko kaalam aron Ginoo ang mga pulong magula sa akong baba mahimo ni nga panalangin sa mata ko sa Kristohanon. Ug kung kinahanglan kami badlunga kami pinaagi sa imong pulong, kinahanglan kami i-correct ni Ginoo gamit imong pulong amahan. Nagapray kami amahan sa padayon, giyahi kami ang mata ko sa Lord, ang dama, ang kasing-kasing ug hunahuna sa pagdawat Ginoo niini nga pulong ang kinitugyan. Ya kanimo pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ta sa atong lingkuranan. Ang Salmo 23 mao kini siya ang one of many psalms or awit nga gisulat ni David. O dinhi sa verse number 1 ingon sa pulong sa Dios, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Sa Binisaya pa, ang Ginoo mao ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Nay nag-translate ani, ingon pa niya, ang Ginoo ang akong magbalantay, dili ko gusto. I shall not want. Pero sayop na, kumidyar na. Oh. Pero sa Biblia, I shall not want, walay makulang kanako. Amen? Kung ang Ginoo di ay ang atong magbalantay, ingon sa Biblia, walay makulang kanako. Kung sa atong kinabuhi, na-experience nato nga adunay kulang, it's because kay dili ang Ginoo mo'y gihimo nato magbalantay. Amen? Kaya ingon sa Biblia, kung ang Ginoo mao ang atong magbalantay, walay makulang kanako. Wow, nindot kayo ni nga statement ni David. Ug nakita man pud yun nato sa kinabuhi ni David through the storms, tanaw nato ang dangers nga miabot sa kinabuhi ni David. Nakita gyud nato nga wa gyud magkulang ang Dios kaniya. Amen? Sa panahon nga nakig-away siya sa higante, imposible nga modaog ang usa ka bata. Ingon sa Biblia, ang iyang kaaway is a man of war from his youth, while David is but a youth. Ingon sa pulong sa Dios, siya batanon. Ang iyang kaaway, usa ka manggugubat gikan sa iyang pagkabatanon. Wala gyud siya chance nga makadaog. Yet, ingon sa pulong sa Dios, when you make the Lord your shepherd, ingon pa niya, I shall not want. Og nakit-an gyud nato sa panahon nga siya nakig-away sa higante nga mao si Goliath, wa gyud nagkulang ang Dios. Amen? Wa gyud nakulang ang gahom sa Dios, mao'y nakig-away batok kang Goliath. Tingali mo ingon ka nga grabe gyud ka maayo si David mogamit siyang sling. Which makita man po nato sa Bible nga dili gani sila mo miss even a hair's breadth. Can you imagine anang usa ka buhok? Nga bisan ang usa ka buhok, kung imo nang ibutang dinha, kaya niya igon sa iyang sling, sa iyang lambuyog. And I believe, nga bisan sa kamaayon ni David mo gamit sa iyang lambuyog, I still believe, nga sa diyang iyang gigamit ang iyang sling, pagtira niya kang Goliath, I still believe that God guided that stone to sink into the forehead of Goliath. Gahom kadto sa Dios, dili kadto sa skill ni David. Tingali mo yun ka, or makig-argue ka, makiglalis ka kanako nga skill to ni David. Tingali, skill ni David, but I completely believe na kadtong bato nga iyang gilambuyog, guided to sa gahom sa Dios. Nga didto gyud mulubong sa agtang ni Goliath. Kisa sa inyo familiar sa pitik o pintik? Familiar ta na? Okay.
Kung mugamit ka og pitik, pitik may tawagan, di ba, sa mga pintik, mugamit ka na tirador. Bisan pa siguro kusog kay kamo inat, pero never gid na mulubong ang bato sa ulo. Tingali makapierce, masamad, malaksi ang panit, pero wa pa ko kita sukad nga ang bato mulubong sa ulo. Di gid na mahitabo. Tingali unsa ambot lang, I don't know, ako nakagamit og sling. What is the difference sa sling og sa pitik? Pero bisan pa siguro unsa nimo kakusog mo lambuyog, tistingi. Pagkuha, ilambuyog. Di gyud na mahitabo ba nga mulubong ang bato sa ulo? Di gyud. Tingali makuyapan ang tao, mulagpot gyud ang bato, masamad, malaksi ang panit. Never gyud na mulubong diha sa ulo sa tao. Wa pa ko'y nakitaan nga ang bato pusil hinoon, lubong gyud na. Lahos pa, di ba? Pero bato di gyud. Pero kadtong bato ning lubong, ingon sa Biblia, sank, miunlod sa agtang ni Goliath. Kabalo mo nga, no? Kay si David nagtuo sa Ginoo. O gingon pa niya, kung ang Ginoo ako magbalantay, walay makulang kanako. Amen? Sa sadihang si David dying, tungod kang Saul, gibangkaw siya ni Saul, gamit ang iyang javelin. I believe completely, with all my heart, nga sa dihang gibangkaw ni Saulo, si Saulo, usapod ka manggugubat, hunter sab si Saulo. Pero sa diyang gi-aim ni Saul si David, gi-guide sa Ginoo ang javelin nga dili maigo si David. Because David made the Lord his shepherd. Amen? Kay kung ang imong magbalantay, karon daghan mang magbalantay, daghang mga abyan, di ba? Naay abyan, naay anting-anting, naay Ginoo nga, kini akong bato. Bisan paghiluan ko, di ko mahilo kay na ako'y anting-anting din di ba? Kung kana imong anting-anting imong saligan, di ko kakaabot 200 ka tuig, patay gyud ka. But if we made the Lord our shepherd, ingon sa Biblia, wa gyud makulang ka nato. Amen? Kabing kaagi ni David, gigukod pa siya ni Saul, sulod pa siya sa cave. Pag sulod niya sa cave, nakitaan sa mga sulod, tuwara si David, Saul, hari, taraw. Ding sulod gyud siya sa langob. Pag abot nila dito sa langob, ingon si King Saul, tanga mang mo. Giyon sa inyo pagtanaw. Naglalis ito sila, ingon po itong mga sundalo nga, di ba, King, nakakita mangyug ka nga ng sulod si David? Ingon siya ito sila, tay, gilamat gudaan ni ba? Kaya tanawa gud ng ba sa langob, oh. Kung naapay ning sulod din ha, bungkag unda ng balay sa lawa-lawa. Pero tanawa ninyo, wa may tatsa ng balay sa lawa-lawa. Di ba? Kung naimuagi ang balay sa lawa-lawa, maputol na. Pagtanaw nila, waman. Bagka maging balay sa lawa-lawa, walay ning sulod din Christians think that God can even use the spider to give you protection when you made the Lord your shepherd. Amen? Amen. Grabe sa diyang ning sulod si David dito sa cave. Ang lawa-lawa, paspasay na! Gisaputan na niya ang balay, ang bakba sa cave. O pag-abot sa hari, wala si David. Ingon din ang hari nga, pahulay sa takik, ikapoy ko. Sa dihang ni pahulay sila, nakatulog sila. And I still believe nga ang Ginoo nagpatulog nila. Kaya ikaw daw, magukod kasi mong kaaway, matulog ka? Di ka magkumpiyansa, pero sa dihang ni pahulay sila, gipatulog sila sa Ginoo. Lami kay lang tulog, ning gawa si David. Gipahakan pa niyang sid-sid sa sanina ni Saul. Iyahang putlan ang sid-sid. Wa po nakabantay si Saul, pagmata niya, bangon niya, naog sila. Sa dihang to na sila sa ubos, misinggit si David. King Saul! Kung sana ingon si Saul, ako ng sanina. Di ba? Kung gusto pa ni David patyon si Saul, pwede na niya patyon.
Lami kayang hinanok. Pwede na nga ang liog to yung gigulgol pero ang sidsidra sa sanina. Mana nga ingon sa Biblia sa libro sa Romans, ingon sa pulong sa Ginoo, overcome evil with good. Pildihon nato ang dautan pinagi sa paghimo og maayo. Kung na kay chance mo balos, ayaw balos og dautan, himui og maayo. Now, karon nga gabi, hinon dili na mao tong mensahe. Ako lang gipakita sa inyo ang kamaayo sa Dios sa kinabuhi ni David tungod kay gihimo ni David nga ang Ginoo iyang magbalantay ug wa gyud nakulang kaniya. Amen. Daghang panahon nga nagutman sab si David, ang Ginoo nag-provide. Iyang mga sundalo hapit na mamatay sa kagutom, gi-provide sa Ginoo ilang pagkaon. Sa safety kapila siya pwede na siya mamatay pero giampingan siya sa Dios. The reason is because David made the Lord his shepherd. Karong gabi ang title sa mensahe, My Shepherd. Unsa man ning shepherd? Ang word nga shepherd means a person who tends the sheep, a person who took care of the sheep, a person who guards the sheep. Siya ang nagbantay sa karnero, nag-lead, nag-mentor, nag-tutor sa karnero. Muna siya ang shepherd. Siya ang nagbantay, nag-amuma, nag-atiman sa maong karnero. Now, ang shepherd din mao ang atong Ginoo. Amen? Ug ang sheep din mao kita. Kita ang karnero ug siya ang atong magbalantay. Isip mga karnero, don't you know that ang karnero is one of, mo ni sila ang pinaka gitawag nga innocent kind of animals, ang sheep. Kung ang sheep, imo na siyang itugway, kung dili na nimo siya ibalhin, diha ra gyud na siya musabsab sa imuhang butangan. Ug gani sa iyang pagkaon sa sagbot, hasta paggamot iyang kaunon kung dili na nimo siya ibalhin. Kay diha ra na siya mukaon kung asa nimo siya butang. Very interesting kung imong tan-awon ang karakteristik sa sheep. Wala na sila ability nga mangita og lahi nga pasture without the shepherd. Kay ang shepherd ra gyud ang ilahang sundon. Unya kini pong mga sheep, wala ni sila ability to take care sa ilang kaugalingon nga panalitan masamad sila. Di ni sila para sa iro. Ang iro masamad, saan niya yung samad? Yang tilapan hantod maayo siya. Pero ang karnero, uluron na lang na iyang samad. Wala siya abilidad pag take care siya ang kaugalingon. Nagkinahanglan gid siya og shepherd. Sorry, ang sheep. Ang sheep wala siya ability mag-take care on its own. Nagkinahanglan gid siya og shepherd. Now, kining sheep, nagpicture ni sa Kristohanon. Bisan pa kung saan na to pag-atiman sa atong kaugalingon, we do not have the ability pag-take care sa atong kaugalingon. Because the fact is, we need the shepherd. Amen? Nagkinahanglan ta sa atong Ginoo. Sa tanan nga aspeto sa atong kinabuhi, sa imong pag-eskwela, sa imong pagtrabaho, sa imong pagnegosyo, sa tanan nimong pagabuhaton, without sa atong shepherd, di gyud ta kabalon saon nato ni. Busa gikinahanglan gyud nato ang atong Ginoo. Amen? As our shepherd. Karon nga gabi ang title, My Shepherd ang akong magbalantay. Wala na tay lain nga magbalantay. Wala na lain nga shepherd sa atong kinabuhi. Ang verse 1 nag-ingon, kinsa atong shepherd? The Lord. Ingon pa sa Biblia, the Lord. Ang ato day magbalantay, mao ang Ginoo. Kabalo mo ang word nga Lord sa Biblia? Wala na nailaing gi-refer. Basta uppercase nga Lord that refers to the living God. Nag-refer ni siya sa Ginoo. Nag-refer ni siya sa atua nga magbubuhat, our maker. Siya ang atong creator, that is the Lord. Ang word nga Lord is a powerful name. Gani,
sa kinabuhi ni Moses, ang iyang pangalan nito, I am that I am. That refers to the Lord. Ako, mao ako. Ang word nga Lord is a powerful name. Ug mao kana ang atwang shepherd. Wala tay lain nga magbalantay except the Lord. Amen? Ang Ginoo ra gyud ang atong magbalantay. Unya nga sa Biblia, the Lord is. Kanang word nga is, that's present. The Lord is a present shepherd. Dili siya absent nga magbalantay. Amen? Na may magbalantay nga usahay wala din ha. Pero ang Ginoo, present siya nga shepherd. The Lord is. So naa siya kanunay. Dili siya mawala, dili ta niya biyaan, nagbantay siya kanunay sa atong kinabuhi. Gani sa Biblia, Psalms 121 verse 4, ang Ginoo dili matagpilaw ug ang Ginoo dili matulog. Amen? Present kanunay ang atong Ginoo, samtang napahulay ta, naa siya nagbantay kanato. Mag-hire man ka og security guard, mag-hire man ka sa pinakamahal nga agency, sa unsay tawag na to, ana? Pinaka maayo nga security guard. Unsa ilado nga agency dinhi sa Cagayan? Sa SM, unsa na ilang agency? Unsa na, sir? Na mga ngalan sa agency? Wala mo yung mahinumduman? Unsa, sir? Padla? O, napoy padla nga agency. Sa Xavier Estate kay kalimot naman ko eh. Nakabutang na silang uniform. So daghan og mga agency. Siyempre, kung ikaw mag-hire ka og guard, dili gyud kamo adto atong agency nga bukot-bukot. Kadto yung agency nga ay ilado ning agency. Ilang mga security guard ani mga manoy gyud. Bagni kayo ang mga security guard nila. Pero bisan pag pinakailado nga agency dinhi sa Cagayan, mukuha ka sa pinaka the best sa ilang top 10 the best nga security guard. Mabot yun ang time nga matagpilaw na ang guard. Pero ang atong Ginoo libre. Ingon sa pulong sa Dios, He never slumber nor sleep. Di siya matagpilaw ug di pud siya makatulog. So mo na siya ang akong magbalantay. Ang atong shepherd. Karong gabi there are 4 things about my shepherd. In verse 1, dili ta magdugay. Verse 2, sorry. Mo ni siya ang ako ang shepherd. Verse number 2, the Bible says, Psalms 23 verse 2, He maketh me to lie down in the green pastures. He leadeth me beside the still waters. Notice sa first phrase, ang akong shepherd mo niyang buhaton. He maketh me to lie down in the green pastures. Iya kong ginahimo nga muhigda sa green pastures. Moingon ganita green pastures kana gyung sabsaban nga maayo. Sabsaban nga pinaka the best nga pagkaon. Gani sa uban pastors na sila term nga mubalhin ko og simbahan, mangita ko og greener pasture. Mangita ko og mas maayo pa nga og sa negosyante pa maayo nga pwesto. Maayo nga plaster kay kani nga kuandri magminos. So ingon pa sa purong says, He maketh me to lie down in the green pastures. Ang atong shepherd iyahatang i-plaster sa the best nga sabsaban. Amen? Green pasture. Dili itong sabsaban nga salin na lang sa uban nga karnero. Dili itong sabsaban nga minus ang sagbot. Ingon sa puno sa Dios, green pasture. Katog yung sabsaban nga pinaka-maayo, pinaka-the best para nimo. So, makita na to din my shepherd provides. That's first thing. Sa akong shepherd, my shepherd provides. Amen? Akong magbalantay, kanunay gud siya nagaon sa nang word nga provide. Iyahag yung ginahatag ang akong kinahanglan.
Gani sa atong kinabuhi, kung ato bitang tan-awon ang atong income, unya isuma total dayon nato ang ato ang expenses, makapangutana ta. Amot lang kung natistingan ba na ninyo. Mao ni ang among income kada adlaw, ug mao ni akong expenses kada adlaw. Wa ba ka mahibulong nga, Lord? Yun sa nimo pag-provide ang akong kinahanglan. Mao ni ang offering katong Domingo, unya mao ni among expenses karon nga semana, asa manigikan nga kwarta Ginoo? Let me tell you something. My shepherd provides. Amen? Testingi gani ninyo. Ilista tanan nga expenses nimo. Unya o pagkahuman, sa diyang nalista na nimo tanan expenses, kwintaha po dayon, pilay akong income. Di ba ma-surprise ka kung giun sa pag-provide sa Ginoo ang panginahanglan? Kay mauna ang trabaho sa atong magbalantay iyahang gina-provide. Amen? Imong kinahanglan iyahang ihatag. Og many times gyud makaingon ko, Lord, ambot lang giun sa namo ni pag survive. It is your provision. Kay ang Ginoo ang nag-provide sa atong panginahanglan. Og ingon ana kagamhanan ng atong Dios. Og gani sa Genesis chapter 22, tanaw na to. Genesis 22. Kinsa man yung story? Kainom mo nga story? Sa Genesis chapter 22 verse number 8, si Abraham ni. And Abraham said, my son, nangutana ang story ani, si Abraham giingnan sa Dios nga i-offer ang iyang anak. Unya si Abraham, grabe iyang pagsalig sa Ginoo tungod kay ang Ginoo gud ang iyang shepherd. Ug nagtuog siya nga ang Ginoo ang mo provide. Ingon ang Ginoo, ihalad ang imong anak. Ingon pud sa Abraham, yes Lord. Adto na siya sa Moriah, andam na siya ihalad ang iyang anak. Hintawon pud ang iyang anak nga ignorante, wa kabalo unsay panghitabo, wa siya kabalo nga siya day ang ihalad, ihawon day siya siyang papa. Ingon dayon siya pa. Andam na tanan pa. Ingon pa sa pulong sa Diyos, verse 7, and Isaac spake unto Abraham, his father, and said, my father. He said, here am I, my son. And he said, behold, the fire and the wood. Ingon ang iyang anak pa. Naanadri pa, andam na ang kalayo o ang mga sugnod na plaster na pa. Nagsiga na ang kalayo. Nagdilaab na, kadaghan ang sugnod pa. Apan asa man ang karniro pa nga imong ihalad. Verse 8, and Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. Ingon iyang papanak, kabalaka, ang Ginoo ang maghatag sa karnero nga atong ihawon para ihalad. Not knowing ang iyang anak di ay ang iyang ihawon. Gipahigda na niya ang iyang anak, gitabunan na niya ang mata sa iyang anak, kaya nang duslakon sa kutsilyo, kaya nang ihalad ang iyang anak. Sa dihang iyahan nang gipataas ang kutsilyo, kaya nang ihawon ng iyang anak. Pagdunggab na niya. Ako sa tingog sa karnero. Sa muna. Ba. Tara. Mo na to. Murag bai man to nga karnero, kanan laki. So, ning tingog ang karnero. Kay ikaw man ang ning tingog, Jamie, come here. Kay ikaw ang ihawon. So, nakita nato ang pulong sa Diyos, verse 8, and Abraham said, my son, God will provide himself a lamb. Amen? My shepherd provides. Og wa gyud mo pakyas ang Dios sa provision everyday iyang ginahatag. Amen? Tanan nga atong gikinahanglan. Nga gani kung atong sumala sa akong giingon, tutalon nato ang atong income, unya ato pong tutalon atong expenses, short kita kanunay. Yet, wa ta mapas mo. Amen? Gi-provide yun sa Ginoo. So, mauna ang akong shepherd, my shepherd provides. Number 2, verse 3.
Psalms 23, verse number 3. The Bible says, He restoreth my soul. He leadeth me. Dito sa last phrase sa verse to, He leadeth me beside the still waters. Notice, He leadeth me. My shepherd, the Lord, leadeth me beside the still waters. Verse 3, He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness. Iya kong ginagiyahan sa dalan sa pagkamatarong. Ang ato dayang magbalantay, nagagiya kanato, nga mosubay kita sa paths of righteousness. Amen? Yatang ginagiyahan nga musubay ta sa dalan sa pagkamatarong. Kung napintal man ka sa dautan, dili ang Dios nagiya nimo. Kay sa dihang ang Dios magiya nimo, giyahan kaniya sa dalan sa pagkamatarong. Pero kung wa ka na nagsubay sa dalan sa pagkamatarong, napintal ka sa yawa. Kaya ang trabaho sa Dios, magagiya ka na to sa paths of righteousness. My shepherd, number 2, presides. Siya di ay ang naga-preside asa tapadulong, unsay atong adtuan. Amen? Yung sa Biblia, He leadeth me. Siya nagagiya kanako. Kinsa man ang gagiya kanimo? Why not make the Lord your shepherd? Amen? Because He leadeth me in the paths of righteousness. Giyahan yun kaniya sa dalan sa pagkamatarong. Dili yun kaniya dadon sa sala. Didtog yun kaniya dadon sa pagkamatarong. Sa atong kinabuhi, daghan kayong temptation. Pero kung imong himuon nga ang Ginoo mo imong magbalantay, dadon jud kaniya sa dalan sa pagkamatarong. Kung nahulog man ka sa sala, that's because dili ang Ginoo mao ang magbalantay nimo. Gihimo nimo ang yawa mao'y nagiya kanimo. Kay kung ang Ginoo ang nagiya nimo, dadon jud kaniya sa paths of righteousness. Why not make the Lord your shepherd? My shepherd presides. Siya ang presiding officer sa akong kinabuhi. Amen? Moingon ang presiding officer, simba ka karon. Yes, Lord. Amen? Hatag kag ikarapulo. Yes, Lord. Dili ka mag-late. Yes, Lord. On time. Yes, Lord. Siya ang ato ang presiding officer. My shepherd presides. He leadeth me. Pero di gyud kalikayan nga naagyoy karnero nga sa dihang guyuro na moingon ang shepherd tana. Many times na dinhi sa Biblia na siya 100 ka mga karnero nawala gyud ang usa. Naagyoy karnero nga tulibagbag. Sa dihang moingon ang shepherd tana manguli na ta. Hingsunod ng mga karnero pero naagyoy karnero nga gahig ulo. Sa simbahan na apod ni. Pero why not make our shepherd presides? Amen? Sa atong kinabuhi. Kaya kung kita ang mag-preside, daghan kay tagsayop ba? Mapakyas yun da. So yun sa pulong sa Ginoo, He leadeth me. Siya ang mag-preside sa atong pagabuhaton, sa atong dalan, even sa atong plano. Kaya kung mag-preside bitaw ta, masipyat yun da. Why not? Tugutan nato ang Ginoo mag-preside. Verse number 4, ikatulo. My shepherd provides, my shepherd presides. Verse 4, the Bible says, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, the Bible says. Though I walk through the valley of the shadow of death. Bisan pag maglakaw ako sa landong sa kamatayon. Daghang time nga naa na ta sa shadow of death. Naa na tay nearly death experience sa atong kinabuhi. Pero yung sa pulong sa Diyos, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Di gyud ko mahadlok. Bisan pag hapit na ko mamatay, bisan pag ila kong patyon, di gyud ko mahadlok. For thou art with me, kay ikaw kauban nako. Number 3, my shepherd protects. Ang atong magbalantay, gaprotekta nato. Amen? Gabantay siya nato. Og di gyud niya itugot. Wala gyud shepherd nga motugot sa bear nga motukob sa iyang sheep. Ang shepherd will do anything
to protect the sheep. Even to risk his own life to protect the sheep. Mao na ang trabaho sa shepherd. Iyahag yung bantayan ang iyahang karnero. So, ang atong shepherd, nagaprotect. Amen? Gabantay, gaamping sa ato, samtang galakaw tag, ginaprotektahan taniya, samtang moadto tag eskwelahan, moadto ta sa atong trabaho, sakay ta sa jeep, naa siya nagaprotekta nato. Mao na ang ako ang shepherd. Nabisan ta maglakaw ta sa landong sa kamatayon. Daghang panahon nga hapit na ko mamatay, pero wa pag ko namatay because my shepherd is there and he is the one protecting me. E kung ako ang maprotekta sa akong kaugalingon, di natakabot og pulo ka tuig. Patay na ta. Pero nga nakaabot man ta ni atong edad karon because the Lord is my shepherd. Siya ang ako magbalantay. O ang ako magbalantay, nagaprotect sa ako Nagaprotect usab siya kanimo. So why not make the Lord your shepherd? Verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Notice the phrase, I will dwell in the house of the Lord. Wow. Mao ni ang desire ni Paul to be with the Lord. Mao ni ang desire ni Elijah to be with the Lord. Mao ni ang desire ni David. Desire ba nimo to be with the Lord? Ingon ba sa pulong sa Dios, I will dwell in the house of the Lord. Ingon pa ni David, ako mupuyo sa balay sa Ginoo. It's nice to dwell in a good house. Ano sa tawagon na to? Nice house. Let's say, an expensive house. To dwell in, let's say, the White House. Wow. What a privilege. Kung makaadto ka, bisan visit na lang sa White House. Pero wag gyud tay privilege. Bisan makasulod na lang sa Malacañang. Wa gani ta kita sa Malacañang, siguro picture. Much more, mosulod ka sa Malacañang. Much more, mupuyo ka sa Malacañang. Amen? But can you imagine to dwell in the house of the Lord forever? Lastly, my shepherd promotes. Siya nagapromote ka nato. Right now, ang balay nato, dili kaayo welcoming. Kay maulaw mong kumudawat og bisita. Kay pinugbre ra gyud mga pastor. Napay bangko, kuwag isa ka tiil. Napay pultahan nga buslot na. Napay bintana nga ang uban nangahulog na. Murag dili pleasant nga mudawat ang bisita kay maulaw ta sa atong balay. But let me tell you something. We have a house not made with hands. Amen? A house that is made of gold. Incorruptible. And we will be in that house forever. What a promotion. My shepherd promotes. Kung atong balay din sa kalibutan, si Ma'am Jinky gani, nagapray pa gyud ni siya og kaugalingon nga balay. Kay karon garen pa ni siya. Ma'am Jing, one day, we will be in that house, in the house of the Lord forever. Amen. Balag pubrita, balag mangabang ta aning kalibutana, balag ang atong CR maot, na ay balay nga atong kapuy-an, ug kini nga balay, mao ang balay sa atong Ginoo. Amen? Makita nato sa Revelation kung unsa na kanindot nga balay, made of precious stones, sapphire, sardius, gold, onyx, jasper, name it, tanan nga klase sa precious stones. Naana didto sa langit, sa balay sa akong Ginoo. Ug ako magpuyo didto hantod sa hantod. Amen? He's my shepherd.
My shepherd provides, presides, protects, and promotes. Padayon lang ta. Kung unsay naa na to karon, let's be content. Amen? Because one day, we will be in the house of the Lord forever. Let's all stand. Let's sing a hymn. Page number 149. When we seek Christ. 149. One, 4, 9. $149. Let's sing verse number 1. Ready, sing. Of times and days in long, our trials are to bear. We're tempted to complain, to murmur and but Christ will soon appear to catch his bride away. All tears ever over in God's eternal day. It will be well on when we see Jesus. Life's triumph seems so small when we see Christ. One glimpse of his face, sorrow will erase. Run the race, we see Christ, we still stay, soon beyond, all storm forever past. We'll cross the great divide to glory safe at last. We'll share the joy of heaven, a heart, home, a crown. The tempter will be banished, will lay a burden down. It will be well done. Amen. We see Jesus. Seems so smart when we see Christ. One glimpse of his face, sorrow will erase. So bravely run the race, we see Christ. Amen. Good singing. Hangyan ako, Brother Jameson. Dismiss us in prayer, please. Okay, madam po kita, Lord. Salamat kayo namin sa Gabinol. Salamat kayo mga punong. Nalingin kinis mo sa puta, Lord. Sa Lord, sa system. Yes, Lord. Thank you. Salamat kayo, Lord. Sa mga panalangin. Among pangayon ka nun, Lord. Ikaw mag-aupan ka na mo. Bisita mo patuloy ka ron, Lord. Ikaw na sa among sigiran sa Lord. Yes. I pray. Amen.